Alright mga kapatid, nandito na naman po tayo sa isang reaction video. May panonoodin na naman po tayo. Ito'y galing sa ating Balitang Pinoy TV. Nasa description niyan. I-subscribe niyan dahil naghahatid po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas kung mahal. Ito ang title, heto na. Shocking to. Just in breaking news, PBBM delikado sa Supreme Court. ICC Duterte update. Patungkol po dyan ang ating panonoorin at gagawa ng reaksyon at opinyon. Kaya kung ready na kayo. Oh my God, we're back again. Come on, let's get down to business. Ay siya nga pala, no, kung halimbawang nakikiramdam kayo na mabagal ang inyong internet, nandiyan po ang fiber ni Juan. Baka available na po sa inyong lugar. Nandiyan naman po ang contact number. Napakamura na at ang bilis-bilis pa. Fiber ni Juan, mga kapatid. I-play na natin. Anong meron dito? Na ito ng Supreme Court ay may kapangyarihan na baguhin yung immunity doctrine ni Bongbong Marcos. Kung ito ay mapapatunayan, dapat lang naman, no? Kung pwedeng ang may kapangyarihan ang Supreme Court na baguhin yung anong tawag dyan? Yung immunity doctrine ni Bongbong Marcos, ay pwedeng makulong itong si Bongbong Marcos. Yun lang. Pero bago doon sana mapunta, kung totoo man yan, may gagawa sana ng aksyon para po trabahuhin kung talagang pwedeng baguhin yung immunity ng isang pangulo. At bakit kasi may immunity? Sino kasi ang naglagay niyan? Sino ba? E di pag alimbawang gustong mangurakot ng gobyerno, e di bahala na lang kasi may immunity. Sino ba kasi nagpabatas ng ganyan? Di ba, no? Isipin nyo na lang, immunity, may immunity ang Pangulo, hindi pwedeng kasuhan, o kung, di ba, habang nakaupo, edi wala rin. Ang gusto ho natin, tapat na namumuno. Kapag hindi na maganda ang kanyang katungkulan at hindi na magandang ginagawa niya, dapat walang immunity. Lugi tayo dyan, mga kapatid. Tuloy muna natin, ha? Diba? O, pwedeng kasuhan pala. Pwedeng kasuhan. Pero unahin muna natin na mapauwi ang ating Tatay Digong. Kasi po, sabi ni BP Sara, nitong huling update po, ang ating Pangulong Duterte nagre-request na kung sakasakali man na siya ay mawalan na ng buhay, wag naman ho sana, pero matanda na rin ho kasi, gusto niya ho sana dito sa Pilipinas. No, yan ang po ang pinaka-request niya. Sabi niya kay BP Sara. Balitang Pinoy TV. Pinoy TV! Balitang Pinoy TV, nasa description niya. Yeah. Okay, magandang araw sa ating lahat. Heto, pag-usapan natin itong may sinabi na po itong si Nicholas Kaufman, itong attorney po ni former President Duterte. Okay, matindi ang kanyang sinabi. Mamaya babasahin natin yan at magre-react tayo, okay? Pangalawa natin pag-usapan, ito ang mga testigo laban kay former President Duterte. Mahigpit ang ICC dito, okay? Talagang tama lang ito na dapat higpitan ng ICC ang mga pag-screening ng mga testigo. Kasi alam naman natin, mga iba dyan, gawa-gawa lang, di ba? At least Si Aling Sheila ba? Gaano ko katotoo yung kanyang sa kanyang balita na yung tanim bangkay daw? Gusto kong malaman no? Kaso nanghihingi yung mga ng kailangan may ebidensya daw, may documents na magpapatunay na si Aling Sheila yung kanyang anak na tegi nung panahon po ngayong 2024, di ba? O yun ang gustong malaman ng taong bayan, kailangan may papel. Pag nalaman na may papel talaga yan, mga kapitbahay daw, etc. Mas maganda, mas malaking ebidensya yan na nagtatanim po sila ng kuno-kuno para lamang maidiin lalo ang ating Pangulong Duterte. Hindi ho maganda yan, no? tuklasan ng mga taga-ICC na malinis ang ating former President Duterte. Okay? Mamaya magko-comment tayo dyan. Ayan. Itong sinabi po ni Attorney Harry Roque na itong interim release ni former President Duterte sa ICC okay. malabo raw ayon kay Attorney Harry Roque. Mamaya paliwanag yan ni Attorney Harry Roque at magre-react tayo dyan, no? So at least naman sabi ni Attorney Harry Roque na at least we try, no? Kasi yung gusto natin ay malabas pansamantalang makalabas po si former President Duterte kasi hinihintay na siya ng kanyang mga supporters, no, sa labas sa bansa ng Pilipinas. Okay? So, mamaya pag-usapan din natin yan at ikikwento natin yan. Teka. Ito pa, meron pa pala akong isang nakita rin. Total, ito rin yung kwentuhan natin Tama ho ba? Ako'y nagtatanong lang na sinabi ni Madam Claire, si Auntie Claire, hindi na raw pwedeng maibalik si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Tama po ba? Ako'y nagtatanong lang kung gaano katotoo itong balita na to na ang dahilan kung bakit hindi na raw makakauwi dito kasi wala naman daw tayong jurisdiction sa ICC.
Naisip nyo ba yan? Naisip mo ba ang naisip ko? Sa palagay ko nga, B1. Anak ng teteng, pinunta si Tatay Digong doon na ang daming kababla bla 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 bla. Tapos ICC ang naglilitis. So ibig sabihin ICC pa rin. Na wala man lang tayong jurisdiction kung paano nakapunta doon, ang daming magic base o sa ating pag-unaw at opinyon. Ngayon, hindi na maibabalik dito kasi wala tayong jurisdiction sa ICC. Di ba? Expression lang. Tangina naman. kung totoo yung sinasabi ni Ma'am at Auntie Claire. Kung hindi totoo, kalimutan nyo ang sinabi ko. Pero grabe naman ho. Nakakanyi. Wala tayong jurisdiction sa ICC kaya hindi pwedeng mapabalik ang ating Pangulong Duterte. Samantalang pinuntaran na walang jurisdiction. Taragis naman yan. Gusto kong malaman kung gaano katotoo yan. Kung totoo ba talaga o fake news lang. Yan. Sige, tuloy po tayo. Kasi kung totoo yan, nakakatawa talaga. Sana fake news. O, diretso po tayo mga kapatid. Ito, dapat kasama raw itong si Bongbong Marcos dito sa petisyon, no, na inihain nila dito sa Supreme Court. Itong mga nangunguna dito, itong si Colmenares na ito rang Supreme Court ay may kapangyarihan na baguhin yung immunity doctrine ni Bongbong Marcos. Kung Wow. ito ay mapapatunayan na si Bongbong Marcos ay may kinaugnayan nga dito sa pag-transfer ng halos 80 billion na pondo ng PhilHealth. Meron din ako mga na-save na video tungkol dyan sa PhilHealth eh. Mamaya pag-usapan natin yan. Ano? Okay? 80 billion yun, di ba? Ay, kung na, ano ko, 80 billion ba yun? 80 million. Kasi I think 80 billion yun. No? Mamaya, malalaman natin yan. Ipapakita ko naman yung balita na yan. Because I am very Hindi. careful about the... Hindi, pasok na natin dito. Putik yan. Saan na ba yun? Meron ako dito eh. Extra wait lang Ayan mga kapatid. Total, nandito naman na tayo sa PhilHealth. Daanin na rin natin para talagang malinawan din kayo habang nanonood kayo. Hindi nasasayang ang inyong sandali habang nanonood kayo sa akin. Mas mabuting sino po ba to si Madam? O basta yan. Panorin ho natin We can't even see, we don't deserve medical care kasi wala kang pera. So that's the job of PhilHealth. So kung maririnig ko sa Supreme Court, sagot mismo sa Supreme Court Justice na ang goal is 18% lang ang sasaluhin ng PhilHealth. Akala ko joke kasi ang gusto kong marinig, nasa 50% po tayo, papunta tayo sa 75%, papunta tayo sa 95%, sabi mo ng 99%. Sabi niya, pagkakaintindi ko 18% Tama ba? Tingnan natin dito Akala ko joke kasi that's the job of PhilHealth. So kung maririnig ko sa Supreme Court, sagot mismo sa Supreme Court Justice na ang goal is 18% lang ang 18%? sasaluhin ng PhilHealth. Akala ko joke kasi ang gusto kong marinig, nasa 50% po tayo, papunta tayo sa 75%, papunta tayo sa 95%, sabi mo Hanggang na sa 99%. Yeah. Walang problema sa akin na may konting contribution ang tao, no? Kung mas mayaman ka, mas malaki contribution mo. Kung mahirap ka, 100% dapat i-cover ng Yeah. 18%. 18. So, bibigyan ako ng halimbawa, hindi na ako kailangan magbigay ng halimbawa. Mismo si Justice Lopez, ginawa niyang halimbawa yung sarili niya. Sabi niya, yung sakit niya, inabot siya ng 7 million. Sabi niya, magkano ang coverage ng PhilHealth? Kayo, isipin niyo magkano. So, may mga nagbigay ng hula, baka nasa 10%. Sabi niya, hindi nga umabot ng 10%. Ang sinalo lang ni PhilHealth ay nasa 2%. 2%. So, kahit nasa 2%! 7 million, 2%! PhilHealth! public hospital ka pumunta, meron talagang mga sakit na malubha. Oo. Aabutin ka talaga ng, sabi mo ng milyon. O ito, another example. Oo. Ito sa amin. Pumunta sa amin sa office ko, very common yan, whether mayor ka, governor ka, konsehal ka, kami senador pinupuntahan. Humihingi ang tulong ng nanay na yung baby niya 3 months old, nagkasakit pneumonia din sa ospital. Ang bill is 1 million. 1 million. Alam niyo kung magkano ang tinulong ng PhilHealth? 25,000. 25,000 in 1 million po na mahirap yung tao. Halimbawa, 20. Wow! Tapos kung makabigay kayo ng ayuda.
Ako'y nagugulat lamang sa reaction video natin ito Paano na lang yung mga kababayan natin? Putik niyan. So even assuming na hindi inabot ng 1 million yung bill ni baby, Oo. inabot siya ng 100,000. Oo. Saan kukuha si nanay ng 75,000? Kunwari, mahirap isang tao tapos 100,000. Saan kukuha si nanay ng 75,000 kasi 25,000 lamang ang pwedeng saluhin ng PhilHealth? Sabi nyo may budget pa yung PhilHealth. Kinuhanan nyo pa. Tapos ngayon, ganito lang pala ibibigay ninyo. Putik na priority niyan. Mga kapatid, palike naman ang video. Ikalat ho natin ito. Tayo po'y hindi umaatake. Tayo po'y nagugulat sa mga nangyayari. Kayo banat lagi, Duterte. Duterte, banatan. Sige, dali sa ICC. Huwag nang pauwin dito kasi walang jurisdiction. Tapos, ganyan. Katingin nyo makakatulong ba sa Pilipinas yung pag-impeach kay BP Sara? Excuse me po. Ay, stress. What up? Pak! Anong klaseng Pilipinas to ngayon? Reaction ko lang to Yak! Anong nangyayari? Kayong mga nagtatanggol dyan sa kabila, hindi naman natin ipinagdadasal. Pero pag one time kayo'y nagkasakit o yung mga kanununuan or yung mga relatives ninyong hindi nyo masyadong napagkakakitaan at nalaman ninyo na kailangan ng tulong sa ospital, kailangan ng PhilHealth, tapos ganyan ang mangyayari. Tignan natin kung di nyo alalahanin. May balik po yan mga kapatid. Kung hindi sa inyo, malalaman nyo kung kanino. Para mas maunawaan ninyo yung kinakampihan ninyo. Sige! Bayad Diba? Nahihinis lang ako mga kapatid. Kawawa naman yung... Ay, nakapikit si ate. Saglit lang. Kahit naman abutin nyo ng 75,000, saan kukuha si nanay ng 50,000? Oo. My God, PhilHealth, you are not doing your job. This is a joke. Oh. And Ano na nangyari? I have been the vice chairman of the Committee on Finance of the Senate. 5 years ko nang akong in charge sa budget ng PhilHealth. Do you know that last year and for the past years, hindi nga sila humingi ng pondo. Sabi nila, sapat ang pondo nila. Oh, sabi nila, sapat ang pondo nila. Narinig nyo Sabi nila, sapat ang pondo. Sapat Oh, tapos ganun yung mga ibibigay? ang pondo, tapos 18% pa lang ang Ma'am, baka fake news ka daw De. kaya nung i-cover. And then by 2028, which is just 3 years from now, ang nila is 28%. Saan kukuha ang tao ng balanse nun? Saan? So joke na talaga to. So para sa akin, by the way, chairman din ako ng Eh di bibigyan na lang ng ayuda ni Martin Romualdez. Committee on Blue Ribbon. Eh baka kailangan i-Blue Ribbon pa talaga to para malaman kasi excited pa man din sana ako with the new leadership. Pero malaman ko na din yun namang bullshit. Para lang natin pinapatay, parang ano yun? Killing me softly. Parang killing me softly pa di ba? Na parang, kunyari pa tayo na may PhilHealth aasahan. Ma'am, pagka ganito na ang problema ng Pilipinas, maghain na kayo ng maghain sa Supreme Court. Lahat kayong mga nagrereklamo mas matataas pa kaysa sa amin kasi kami vlogger lang kami. Pinaparating lang namin sa mga kababayan namin na talagang maraming nangyayaring mga problema. Hindi naman sa pinaparating, nanunood lang kami at hindi inaasahang nakikinood din yung mga subscriber namin na nagla-like. Tapos makikita nila ganito na pala. Tapos kinakampihan pa nung iba. Wala tayong magagawa. Sabi ko sa inyo, hindi lang PhilHealth, maraming lalabas at sisingiling kayo someday. Sa ngayon, matuwa kayo. Magkano ba ang binabayad? Wala tayong magagawa sa mga kuya natin. Saludo kami, siguro maiintindihan namin yan. Pero pag Pilipinas na ang usapin, magising po tayo.
Tuloy na po muna natin ito ha. Ito. Matindi to eh, no? O, tuloy tayo. Ano ha, yung mga detalye dito, no, kung magkano yung pera, kasi po yun ang pagbabasihan ng taong bayan. Yeah. Kung nasaan ang pera at tama ba yung pag-transfer. Ito yun ha. Oh, so dapat lang naman, no, kung pwedeng ang may kapangyarihan Dapat inihiring din to sa Senado eh. Hindi pwedeng ganun-ganun lang eh. Di ba? Ang dami nyo dyan sa Senado, putik yan. Hearing nyo naman to. Para malaman. Tapos gawa ng aksyon. Di ba? ng Supreme Court na baguhin yung anong tawag dyan? Yung immunity doctrine ni Bongbong Marcos, eh pwedeng makulong itong si Bongbong Marcos, di ba? O pwedeng Kung gagawa ng paraan. Kung wala talaga. Di ba? kasuhan Ano? pala. Pwedeng kasuhan. Oh. Oh. Mamaya pag-usapan natin ang detalye dyan ha, at magre-react po tayo, okay? Pero bago ang lahat, Yeah. bago natin ito pag-uusap, Tayo reaction video lamang. Para lang din akong katulad ninyo na nagko-comment. Yun nga lang nakikita ninyo. No? Mga kapatid, nakakaawa ang Pilipinas natin kung ganito. Ay, ayaw gumana. Paano ba to? Ayun. Nakakaawa ang Pilipinas natin, mga kapatid. May ipaparinig ako sa inyo. Napaka-importante po nito. At ilalagay ko na lang din sa comment section mismo yung link pag narinig nyo ito. Para po, pagka meron kayong pinapakinggan. No? Oh my God, we're back again. Come on. Now let's get down to business. Ano man ang gawin, Duterte pa rin kami. Ano man ang sabihin, Duterte pa rin kami. Di kami tanga-tanga.